So we ought to live in truth. Amen? Mamuhay tayo sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Kung may nagsasabi ng totoo, dapat tayo mga Kristyano. O kayo mga estudyante, may nagsasabi ng katotohanan sa loob ng eskwelahan, makinig kayo mabuti. Mag-iwalay kayo itong kabebe. Mag-iwalay kayo. Kipentong tayo. Nakasok na. Sa klase dapat, kung may nagsasabi ng katotohanan na estudyante, dapat ikaw. Amen? Tungalingan kung hindi sa katotohanan. Okay, sumunod. Sabi ito, and having on the breastplate of righteousness. O hindi naman po katotohanan. Mas mabigat tong isa. Breastplate. Saan ba nilalagay ang breast? Siyempre pasudi sa breast, sa harapan. Okay? Ang mga sundalo dati, meron silang bakal na buo rito. Pero sa likod nila, ditali lang yun sa likod. Yung likod, hindi ganun kaprotektado bukas. Kaya ang mga sundalo dito, pag sumusugod, natural paharap. Pag umaatras sila, nakapana sila, may espada sila, or what, may sipat sila. Sumugod sila, paharap. Pag sila'y umatras, paharap din. Bakit? Sa sandaling tumalikod sila, mga kapatid, listen, tatamaan at pupuntirin ang kanilang mga likod. Kaya dapat, sa pagsugod at pag-atras, listen, dapat po nakaharap sila. Tayo pong mga Kristyano, mga kapatid, we ought to wear the breastplate of righteousness. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, kailangan nating isuot ang kabanalan sa ating buhay. Amen? Hello mga kapatid. Kung ikaw ay Kristyano, pinag-uutos sa atin ng Panginoon na ikaw ay mabuhay sa kabanalan. Mamuhay ka sa kabanalan. Amen? Ang kabanalan, ito po ay utos ng Diyos. Hindi po ito tukso-tukso, ay banal-banal. Abay, pag sinasabihan ka ng ganyan, dapat ngang mamuhay ka sa kabanalan. Amen? Kalinisan. Bakit? Isa kang Kristyano. Amen? Isa kang anak ng Diyos. Dapat pangunahan mo, mga kapatid. Manguna ka kung nasaan ka sa buhay na banal. Ano ba yung buhay kabanalan? Magbigay kayo. O sa mga kabataan, babae, lalaki. Wag na wag niyong ibibigay ang inyong katawan, ipapahipo, ipapahawak sa mga hindi niyong asawa pa kasi bata pa kayo. Kahit pa sa kasintahan nyo, hindi pa nila pag-aari ang inyong katawan, lalo pa yung mga parts ng inyong katawan. Nakuha po? Hello? Kahit yung kiss-kiss sa boyfriend nyo, wag. Yung first kiss nyo, listen. Babae at lalaki, ibigay nyo yan sa altar pag kayo'y ikinasal na. Nakuha nyo mga kapatid. Bagaman ako'y namuhay sa pagkakasala rin before, pero naging kasintahan ko si Mrs. mga kapatid, hindi ko yan hinalikan. Tanong nyo dyan. Hindi ko sinadyang hawakan ng kamay niyan. Ang sabi ko sa aking sarili, Panginoon, pinatawad mo ako, aayusin ko ang aking buhay. Sabi ko sa kanya, kapag ako'y nakipagkasintahan na, wala pa akong kasintahan, hindi ko pa kasintahan si Mrs. noon ha, sabi ko sa aking sarili, hindi ko siya halikan hanggat hindi kami kinakasal. Kaya mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, nung kami kinasal ni Mrs., naging magkasintahan muna, never na ninakawan ko ng halikyan, Brad. Sa totoo lang. Salamat sa Diyos at purihin ka. Sinikap ko at niya sa biyaya ng Diyos, na sa harapan ng Diyos bago kami makasal ay malinis kami. Nakuha po mga kapatid. Kaya kayo kung sakasakaling may nanligaw sa inyo o sino man mapagsamantala at akmang ahalikan kayo, anong magandang gawin? Itulak mo o kaya sampalin mo, bastos ka. Hindi pa kita asawa, halikan mo na ako. Hindi ka nga nagpapaalam sa magulang ko, kay pastor, hindi ka nga nagpapaalam na manliligaw ka, tapos akmang halikan mo ako. Bastos ka pala, isumbong mo sa magulang mo. Sumbong mo sa akin. Nakuha po mga kapatid. Abay, maging malinis kayo mga kabataan.
Mga binabasa, maraming mga hubot-hubad na larawan dyan sa cellphone. Yun ang pangit sa internet naman, sumobra. Lahat ng kalaswa nandyan na, mapapanood mo na. Abay, mag-ingat ang ating mga mata, tatay, nanay, mga kuya, ate, mag-ingat. Ang sex hindi po masama yon, sa mag-asawa lang yon. Pero pag ginagawa yon ng magkasintaan o hindi pa kasal, yun po yung kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi po mababago yon. Nakuha po sa mga single, ang tawag doon ay fornication. May nangyayaring sexual, hindi pa naman kayo mag-asawa, di pa kayo kasal. Yung po'y sala, yung kabataan ha. Tayo rin po mga adult, mga nanay, tatay. Abay, kung patay na yung mga partner nyo, okay lang po. Kung gusto nyo mag-asawa, malaya kayo. Pero dapat maghanap kayo ng Kristiyanong matinong lalaki. Amen? Matinong partner sa buhay. Hindi kung sino-sino, pastor, may kaya, pastor, gwapo. Kaya pastor, gugustuhin ko na. Hindi po ganun. Sabi ng Bible, isuot natin ang katotohanan. Pangalawa, kaya kailangan namin disiplinahin tayo ang aming mga sarili. Kahit ang asawa ng pastor, mga workers sa church, kailangan natin disiplinahin ang ating mga sarili. Mamuhay tayo sa kalinisan. Ate ko yung urong doon, may darating. Ayan. Alam ng konti. Babae. Thank you, sis. Well, ayusin mo pa siya. No? So yun po mga kapatid. Kung may namumuhay sa katotohanan, tayo po yun. Amen? Sa mga kapatiran natin hindi pa kinakasal, willing tayong tumulong. Amen? Para maging maayos ang inyong pagsasama at may blessing sa Panginoon. Nakuha po mga kapatid, ay namuhay na nga tayo sa kasalanan, hindi pa natin ayusin. Pwede namang maayos ang lahat eh. Amen mga kapatid, sino bang namuhay sa atin ang malinis na agad at banal? Wala naman. Pero ang Diyos willing siyang ayusin ang ating mga relasyong mali. Amen? Willing din dapat tayo magpaayos sa Panginoon. Amen po ba? So mga kabataan, anak, paalala, huwag ibibigay ang inyong sarili, katawan, ipapahipo, ipapahawa, kahit pa sa kasintahan nyo. Kahit pa kanino, kahit po sa aking mga anak, may ingat ako dyan, sa kanila. Lalo pa't mga babae ang anak mo, lalaki, may ingat. Kasi habang lumalaki, nagkakaroon sila ng ano na, di ba? Na ano na yun, parang awkward na sa kanila yung aahalikan mo sila, yayakapin mo sila. Pero hanggang doon lang naman tayo mga kapatid, no? Pero yung aabusuhin mo yung anak mo, lalaki man o babae, yun ay mali. Nakuha po mga kapatid. So kung sakasakali man na may nanligaw sa inyo, paalam muna sa magulang. Paalam muna sa pastor. Pag pumayag ang magulang at pastor mo, tsaka ka magpaligaw, kasi may blessing ng magulang mo tama? May blessing ng pastor mo pastor, paano kung magulang ko hindi Kristiyano? Magpaalam ka pa rin sa kanila. Amen? Kasi hindi yung tama na nagpapaligaw ka, hindi alam ng magulang mo. At lalo pa hindi alam ni pastor. Pwede kang mapahamak yan at masaktan sa dulo. So paalala po yun sa mga kabataan. Pero sa akin po, hindi ko po ini-encourage na kung ikaw ay nag-aaral, magkakaroon ka ng kasintahan. I never will encourage you about that. Dini-discourage ko po kayo dyan. Ang gusto ko, kayo po ay makapagtapos muna ng pag-aaral. Amen? Magkaroon kayo ng magandang pamilya someday. Somehow, makatulong kahit paano ng ilang taon sa magulang. Hindi dahil gusto nating suklian sila, kundi bilang anak sa magulang. Tama lang, mabuting gawa. Ang somehow makatulong sa kanila kahit sa maikling panahon. Hindi man namin inaasahan yun, pero sa amin masaya na kayo po ay makapagtapos ng pag-aaral. Nakuha po mga kapatid, mga young people, hello? Very much willing to help bilang inyong pastor para lang may ayos ang inyong mga relasyon sa isa't isa. Amen? Sapagkat tayo isang simbahan ni Kristo and we ought to live in righteousness. Okay, sabi dyan, magsitibay nga kayo na inyong mga baywang ay magpigis ng katotohanan o isuot natin ang sinturo ng katotohanan at
breastplate ng kabanalan. Okay, verse 15, pangatlo, sabi dito, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang hirap kaya, walang sapatos at tsinelas ang paa. Nakuha nyo? Nasubukan nyo na ba maghapon, nakapaalang kayo? Sino nakasubok na maghapon, nakapaalang? Punta ka ng palengke, punta ka ng kahit. Nung bata ako, tiyan, wala tayong pambiling tsinelas eh. Magka-tsinelas man kami. Naku, Brad, bubutasin mo muna tong sakong tsaka to bago ka palitan ng tsinelas. Kung walang mga pako yan sa ano, alam mo yung pako, di ba nilulusot sa paa natin dito, yung, di ba? Puro, ay nakusubok, karayom, pako, alambre, yung talagang putol na yun dito, Brad. Wala na. Magmamakaawa pa ako sa dati, bilang mo ko ng tsinelas. Rambo ka to. Ano gusto mo? Rambo. Rambo kasi maganda, matibay, makapal eh. Uno, wala tayong pambili. Eh, naturalmente, mamura yung tsinelas. Na mapuputol din kaagad. Napakahalaga ng tsinelas sa paa. Amen? At sapatos sa paa. Sapagkat ito ay protection sa ating mga paa. Amen? Tayo rin po bilang mga Kristiyano, kabataan ka man o adult ka, mga kapatid, we ought to wear, mga kapatid, our feet with the preparation of the gospel of peace. Kaya nga may training tayo sa soul winning. Amen? Kaya meron po tayong training sa soul winning. Meron tayong Operation Go. Kaya dalangin ko ang staff, mag-enroll kayo. Ang staff mag-enroll. Kayong mga miyembro lahat, tayo mag-enroll, matuto ng soul winning. Ito po'y ginagawa natin tuwing hapon. Ako'y nalulungkot sapagkat minsan yung iba'y wala. Ito po ay ang soul winning training natin, mga kapatid. 3 months lang. 12 Sundays lang. Pagkatapos ito, mga kapatid, matututo na kayo mag-share ng gospel sa ibang tao. Mga kapatid, sabi ito, we ought to prepare ourselves for the gospel of peace. At hindi lang ihanda, kung hindi, mga kapatid, humayo tayo. Amen? Humayo tayo. Pumunta tayo sa mga tao, sa mga kaluluwa na kung saan kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Nakuha po, mga kapatid? Okay, next. Sabi ito, mga kapatid, verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Mga kapatid, shield of faith. Nakakita na kayo ng mga sundalo noong unang panahon. Meron silang may bakal yon na may kahoy na makapal sa unahan dito. Anong trabaho nun, pastor? Anong gawa nun? Protection yun. Pag pinana sila, pag pinauna na sila ng paya, lahat sila dikit-dikit, nakaganon sila. Kasi doon tatama yung mga pana, imbis na sa kanilang katawan kaagad. Mga kapatid, shield of faith, isuot natin ang pananampalataya. Bakit, pastor? Ang pananampalataya ay kalasag natin yan laban sa mga pagsubok sa buhay. Nakuha niyo, mga kapatid. At sabi ng Biblia sa Hebrew, mga kapatid, sa Hebreo 11:6, no? Ang pananampalataya, ito ay ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita at pruweba ng mga bagay-bagay na darating. O baka baligtad ang pagkakabanggit ko. Yun po yun, mga kapatid, no? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mga kapatid, namumuhay tayo sa pananampalataya. Hindi natin nakikita ang Diyos. Amen? Totoo yun. Espiritu siya. Pero nananampalataya ka. Nakuha niyo, mga kapatid? Yung hangin ba, nakikita mo? Pero ramdam mo yung hangin, di ba tayo? Abay, ang Diyos, pruweba yung kanyang nilikha. Ayan, oh. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero tingnan mo yung kalikasan. That only proves, mga kapatid, na may Diyos. Kung paano ang tao na buo sa sinapupunan ng nanay, ang hirap isipin, nagkaroon ng puso, spinal cord, utak, at iba pa. Ang hirap isipin sa dalawang cells na hindi nagkita. Sa dalawang cells na hindi kita ng mga mata, nagtugma, naging tao, o sabihin natin, naging aso, naging pusa. Ang hirap liripin nun.
Pero mga kapatid, yun po ay napatunayan natin bilang Kristyano na dakilang Diyos dahil sa pananampalataya. Pastor, magtatagumpay ba kami bukas, Pastor? Pastor, malalampasan ba namin yung mga pagsubok sa buhay? Pastor, kakayanin ba namin ito? Ano sabi ng Diyos? Manampalataya ka sa Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, mga kapatid, kung walang pananampalataya, Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Mga kapatid, mamuhay tayo sa pananampalataya. Amen? Huwag ka magduda. Yun ang kabaligtaran ng pananampalataya. Pag-aalala, labis ng pag-aalala, at pagdududa kung ano may mangyari bukas. Imbis na magtiwala ka sa Diyos, nagsisikap ka naman eh. Lahat naman ginagawa mo eh. Samahan mo ng malaking pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Lahat po tayo mga kapatid may pinagdaraan ng pagsubok. Kala nyo kayo lang. Kahit ako personal, kahit si Miss, ang aming pamilya, financially, at iba pa mga kapatid, marami tayong pinagdaraan ng pagsubok. Physical, financial, mental, at iba pa. Mga kapatid, lahat tayo dumadaan sa matinding dagok ng buhay. Bagaman siguro magkakaiba ang sitwasyon, pero lahat tayo, tatay, dumaraan ng pagsubok sa buhay. Amen? Anong karasag natin, Pastor? Pangatlo, faith. Amen? Shield of faith. Lord, sa tulong po ninyo, Panginoon, malalampasan namin ito. Naniniwala ko, O Diyos, sabi ng Diyos, for I will never leave Thee, nor forsake Thee. Hindi ko kayo iiwanan. Amen? Amen. Abay, pag sinabi ng Diyos, hindi kayo iwanan, hindi ka niya iiwanan. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, hindi po sinungaling. Siya'y Diyos na totoo. Amen? Na pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo yung tithes mo, yung offerings mo, mga kapatid, pag binigay mo yan, sabi ng Diyos, bubuksan niya ang kalangitan, bintana ng kalangitan, at ibubuhos sa iyo pagpapala, manalig ka. Amen? Magtiwala ka sa Diyos, huwag kang matakot. Ibigay ang tithes and offerings. Nakuha mga kapatid, abay mabuhay tayo sa pananampalataya. Sabi ng Bible, sa isang pamilya, makakilala ang isa, ililigtas din ng Diyos ang buong sambahayanan niya. Nung una, sabi ko, Lord, maliligtas din kayo yung mga mahal ko sa buhay, pero sa totoo ng mga kapatid, una kong iniyak yan. Na-save ako noon. Lord, gusto ko rin masave mga magulang ko. Mga kapatid, gusto ko rin silang masave tayo. May iyak ako noon. Ayoko rin silang mapahamak sa impyerno. Unti-unti, sabi ng Bible, kapag nakakilala kay Kristo, mga kapatid, manalig ka at ililigtas niya rin mga mahal mo sa buhay. Ay, praise the Lord. Tama nga ang Biblia. Amen? Tama nga ang Biblia. Isa-isa, mga mahal ko sa buhay, na-share ng gospel. Ako mismo nag-share. Isa-isa, uy, nasa Christian Church na. Baptist pa. Ay, praise the Lord, mga kapatid. Nung pangamba ko dati, pag iniwan ko yung nanay ko, iniwan ko yung kurso ko, at sumunod ako sa Panginoon, kawawa na sila, paano na, Lord? Pero ang Diyos, napakabuti tayo. Mga nanay, tatay, napakabuti ng Diyos. Tiyak siya sa kanyang mga pangako. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, tayo po ay manalig sa Diyos. Tandaan, hindi tayo iiwan ng Diyos kahit anong problema ang ating danasin. Amen? Kinakailangan lang isuot mo ang malaking pananampalataya sa Diyos. Panginoon, kasama kita. Di ba mga sundalo, bago sumabak yan kami sa training, magsusundal ako dati. Kung natapos ko yung 3 buwan na training, second lieutenant ako nun. Official ako nun. Kasi nakapag-advance training kami. Sa basic, sa ROTC, ano yan? Hanggang Naval Science 22 lang. 11, 12, 21, 22, graduate na yung college. Kami hindi. 31, 32, 33, advance yun. 41, 42, 43. Pag 41, 42, pasundalo na yun eh. Pag nakagraduate ka ng 43, nag-apply ka sa pagsusundalo, second lieutenant yun pagkatapos nun. Ayun ang hindi tinuloy na. Yung 43rd o 43. Pero kung graduate ako ng mga kapatid, either nasa Marine ako, nasa Navy ako, o nasa Army ako. Pero kasi yung aming school, naka-umbrella sa Marines, saka Navy.
Kaya somehow, meron akong knowledge about that. Mga kapatid, ang sundalo bago isabak yan sa gera, na-train dyan, amen? Lahat ng batok dyan, lahat ng sampal, mga kapatid, lahat ng hirap pinagdaanan yan. Bugbog at iba pa, lunod at iba pa. Pati firing at iba pa, dapat handa bago ka lumaban sa gera. Pagkatapos nun, tsaka ka bibigyan ng complete uniform. Nasa akin pa dyan yung uniform kung camouflage eh. Sapatos na boots, nandiyan pa, hindi ko pinamimigay kasi inaabro na ni Christian yung boots ko eh. Madugo yung pinagdaanan yan. Kahit yan ay luma na dyan, nandiyan pa rin yan kasi remembrance ko yan eh. Nakuha po mga kapatid, ang sundalo bago lumaban yan, ini-equip yan ng training, amen? Ini-equip yan dito, pinatatatag ang emosyon, mga kapatid. At syempre mga kapatid, binibigyan niya ng kumpletong uniform at baril syempre. Pero mga kapatid, later on, na-discover ko, buti pala, hindi ko nagsundalo. Alam niyo bakit? Hindi ko takot sa tubig, Brad. Siguro palanguyin mo ako hanggang Manila, sisikapin kong maabuti hanggang Manila, marating eh. Pero na-discover ko, sis, takot ako sa height. Magpa-parachute ka eh. Yung tatalong ka. Yan ang nakakatakot. Alam mo, sabi ng pamangkin ko, sabi ko, Jeff, paano kayo nagpa-practice ng training sa parachute? Naku, tito, wala tayong hangin na bumubuga, wala tayong Pilipinas, walang ganun. Alam mo, meron sila, 4 na bangko. Yung 4 na bangko, nakadapa ka sa 2 bangko, kamay mo, pati paa mo nakaganon. Sa bangko, yun ang practice nila. Sa ere, dapat nakaganon ka, bro. Pagkatapos yung tatalon ka, bago mo buksan yung parachute, 10 seconds muna, bibilang ka. 1, 2, 3, 4. Pagdali yan din, tsaka mo bubuksan. Eh sabi ko, baka mamaya, pag 1 pa lang, umiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko. Alam niyo kung bakit ko na-discover eh? Nagtrabaho ko sa teacher sa St. Joseph Academy. Meron kaming mga teachers outing. Di sabi ko, sige. Sige, sir, aakit po tayo sa zip lining. Siguro, kasing taas ng poste. Taas ang poste yung zip lining. Ayan, siyempre, nag-training tayo, di ba? Mga teachers na babae, ganun na yung mga babae. Akala ko yung huling-huli na. Pag akit kong gano'n, meron pa palang isang babae, si ma'am. Sabi niya, Sir Manny, mauna ka na. Hindi niya alam, doon ko na-discover. Ang taas, parang yung paa ko sa ilalim, inaano ng mga kiti-kiti. Ay, may kinutusok-tusok. Sabi ko, hala, babae, nakakaya. Ma'am, ikaw na muna, ladies first. Pero sa totoo lang, yung mga daliri yung paa ko, parang nakakapit sa sapatos kung gano'n, no? Parang ayaw umakyat ko sa, harness eh. Ay, pambira, ang lalakas ng loob nila. Pagdating na sa akin, sir, okay ka na? Kahit medyo takot ako sa height, hindi medyo. Nilagyan ako ng hangatay. Yung ang tawag doon, harness. Nilagyan ako ng helmet. Naku, nung binitawan na ako, mga kapatid, kapit na kapit ako. At parang yung kaluluwa ko, gustong humiwalay sa katawan ko. Sabi natin, ligtas man naka-harness. Pero grabe tayong kaba ko. Nakikita kayo mga teachers sa baba, Sir Manny, siyempre, kahit takot na takot ako, hello, pero ginagawa. Hindi lang yun. May 4 na building na taas. Yung matanda, nilagyan ng harness na nakababa. Yung bata, nakababa. Nung ako na, zip lining, okay eh. Nung ako na, nilagyan na ako ng rito, tali, rubed. Nung nakagano na ako sa ng building, sir, ready ka na? Sabi mo, ready ka na, kasi bababa ka ba mano-mano. Sabi ko, kailangan ko magpakatotoo. Baka pagkaganong ko pa lang, humiwalay na yung kaluluwa ko, baka gulupay-pay na ako, nakagano na ako sa mahabang Sabi ko, kuya, pasensya na, magpapakatotoo ako, hindi ko kaya. Huwag inubad sa akin lahat ng kaya pala. Kasi pag nagsundalo ka, nag-Navy ka, nag-Army ka, nag-Marines ka, magpaparachute ka sa napakataas. 1,000 feet ang height, tatalon ka.
Paano kung hindi bubuka yung parachute? Hulog ka. Sabi nga ng pamangkin ko, Tito, nung nandun ako sa ere, pampihira, hindi nabuka yung parachute ko. Nagkabuhol-buhol daw yung tali ng parachute niya. Inayos niya sa ere, Brad. Sabi ko, kung ako, baka grabe. Hilong-hilo na ako nun. Mga kapatid, ba't pa tayo napunta ron? Makinig ka, pagsusundalo. Amen? Tinitraining yan. Tayo mga Kristyano, mga kapatid, bago tayo lumaban sa gera, tinitrain tayo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At tayo ay binibihisa ng kumpleto ng salita ng Diyos. Truth, bewang, sinturon, katotohanan, sanggalang sa dibdib, ano yon? Kabanalan, katwiran. Pangatlo, panangga, malaking pananampalataya o pananampalataya. Okay, pang-apat. Okay, sabi nito, shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Bakit shield of faith? Mga kapatid, pag may malaki kang pananampalataya, mga kapatid, kaya mong lumusob di ba? Lusob ka Pero pag wala kang pananampalataya sa buhay, abay takot kang lumusob. Tatamaan ka Kaya dapat meron tayong malaking pananampalataya sa Diyos. Amen? Makinig mga kapatid. Listen, ayaw ng Diyos na maging tayong duwag sa buhay. Amen? Ang gusto ng Diyos mga kapatid, bawat araw na lilipas sa ating buhay mga kapatid, magwagi tayo. Amen? Panginoon, lilipas kaya ang pagsubok na ito sa amin? Tandaan mga kapatid, laging may bagyo sa buhay. Amen? Pero ang bagyo ba'y lumilipas? Meron bang isang linggo at isang buong bagyo hindi umaalis? Mga kapatid, lahat yan malalampasan. Lalo pa tayo, anak ng Diyos, lakihan mo yung pananampalataya. Kaya yan. Amen? Magpatuloy ka lang kay Kristo habang may malaki kang pananampalataya, magpatuloy ka lang. Lahat ng pagsubok malalampasan. Okay, pang-apat. Sabi dito sa verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Una, helmet ng kaligtasan. Pag sinabi mong helmet, saan niya nilalagay? Sa ulo. Sa ulo. Ano bang gamit ng helmet? Sa mga motorista? Protection yan. Kung may unang poproteksyonan, walang iba kundi ang ulo kasi nandyan yung command center natin sa utak Pag yung utak mo, yung naputol ang ugat dyan kahit isa lang, pwedeng maparalyze ka. Kaya kinakailangan proteksyonan ng utak, yung ulo natin. Pag nabasag yan, nakakatakot. Baka hindi ka na mabuhay, koma ka na. Mga kapatid, sabi nito, isuot natin ang helmet ng kaligtasan. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Dapat ligtas ka. Amen? Amen. Ang Kristyano, tunay na Kristyano, dapat ligtas. Amen? Abay, kailangan alam mong ligtas ka, assured ka na ligtas ka. Tayo po bilang Kristyano, meron tayong tinatawag na osas. Naniniwala tayo na ang tunay na ligtas, naniniwala sa osas. Sapagat ang kaligtasan ay libre, walang hanggan, binigay ng Diyos, sigurado yan. John 10, 27, 28, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. At sabi ni Jesus, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, hindi sila maagaw sa kamay ko at kamay ng aking ama. Mga kapatid, eternal security yun Ang tunay na ligtas, amen? Pangalawa, ang tunay na ligtas, hindi yan magsasaya sa kasalanan, amen? Mamumuhi yan sa kasalanan ang tunay na ligtas. Aayusin niya ng buhay niya ang tunay na ligtas, hindi, amen? Hindi masaya ang isang Kristyano, ang tunay na ligtas, pag siya'y naputikan o nadamihan, hindi yan masaya. Ang tunay na ligtas, hindi magpapakalublob sa kasalanan. Amen? Mga kapatid, naniniwala tayo ng eternal security. Ang tunay na ligtas, sabi nito mga kapatid, isuot ang helmet ng kaligtasan. Abay, ikaw, o tayo mang nagsisimba, nag-worship sa Diyos, dapat tiyakin mong ligtas ka. Napakahalaga nun
Tiyakin mong ligtas ka, tiyakin mong anak ka ng Diyos. Kung hindi, ay sabihin ko sa'yo, hindi ka tatagal kung fake ka. Kung ikaw ay fake na Kristyano, mawawala ka sa Panginoon. Parang si Judas, naalala nyo? Sabay totoo. Yung 11 totoo. Pero si Judas peke, saan? Umalis. Binenta pa si Jesus. Fake yun. Abay, maraming taong ganun sa panahon natin ngayon eh. Ligtas kuno raw. Born again kuno raw. Ang ganda ng born again na salita eh. Yung Christian, ang gandang pakinggan eh. Pero ang tanong, ligtas nga ba talaga? Nakuha niyo mga kapatid? Abay, dapat tiyakin natin sa ating mga sarili, sa ating isipan at puso na, Panginoon, ako nga'y ligtas, ako'y pinatawad mo, amen? Ako'y ginawa mong anak. Ako'y tinubos mo. At nais mo, Panginoon, ako maging kawangis mo, maging kawangis ang kabanalan mo, O Jesus. Kaya nga pilit, ang salita ng Diyos, sinuturuan tayo, pinapaalalahanan tayo, mamuhay ka ng banal, amen? Mamuhay ka sa katotohanan, mamuhay ka ng malinis. Yun ang sabi ng Panginoon, mamuhay ka sa katwiran. Abay, isuot mo ang kaligtasang meron ka. Dapat sure ka doon. Suot natin yun. Save ako. Okay, ito yan ha. Noong ako'y bagong Kristyano noon, isang taong mahigit na Kristyano, pumasok ako sa seminary. Nagkaroon ako ng tanong sa aking isipan, ligtas ba talaga ako? Kasi para akong kinabahan eh. Baka hindi ako ligtas talaga. Kaya ang ginawa ko noon, silent prayer ako, Lord. Pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan. At tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon tagapagligtas. Kasi baka hindi ako ligtas nung time na yun eh. Pero ba't ang kagandahan doon, lagi ako nire-remind ng Panginoon. May 9, 1989. Nung narinig ko ang salita ng Diyos at yun yung pinakamasaya sa buhay ko na tinanggap ko si Cristo sa aking buhay. Hindi ko makakalimutan. At yun sa puso ko, umpisa ng pagbabago. Nakuha niyo mga kapatid. Kasi ang tunay na ligtas at sa biyaya ng Diyos mga kapatid, kung gaano ka makapangyarihan ng salita ng Diyos, sinong pruweba? Ako mismo. Sa totoo lang, Brad Sis. Isipin mo, dati kong mga paboritong bisyo, Sister Tess, 1999, that was my last take ng sigarilyo at alak. 1999. Nung una, akala ko hindi ko kaya eh. Totoo yun. Kasi pag naamoy ko, yan na naman eh. Parang yung laman mo, inaakit ka. Tapos mga paborito mong kulay ng alak, sis, inaakit ako ng mga yun, tay. Sa totoo lang, napangiti si tatay. Totoo ba yun? Pasok naman, tay, totoo yun, tay. Tapos doon mismo sa bahay namin, may mga nagiinuman. Sabi ko, sinuka ko na. Ayoko nung balikan. Lord, tulungan mo ako. Kapag may kaya, Brad, thank you. Diyos na lang. Tubig na lang. Wala mo siya ibibigay sa akin Diyos sa tubig. O di lalampasan ko na siya. Hindi na ako tatambay sa kanila. Bakit, Pastor? Pag tumambay ka, umupo ka dyan, pipilitin ka ng mga yan, tutuksin ka. Sabi kung mahina-hina ka, sige na nga. Sa totoo lang, may mga ganong pagkakataon, muntik na akong sumigi na nga. Pero salamat sa Diyos yan. Yung sige ko, hindi. Bakit? Mapapahiya ang testimony ko eh. Nakuha nyo, mapapahiya ang Panginoon eh. Kaya mga kapatid, isa na lang. Naku, yung isa mo. Sabi ko sa'yo. Pag hindi mo hinihindihan yan dyan, magiging 10, magiging 20 yan. Hello? Abay, ayusin natin ang buhay natin. Amen? So mga kapatid, sabi ito, isuot mong helmet ng kaligtasan. Kung save ka, aayawan mo yan. Amen? Kung tunay kang ligtas, iiwan mo yan. Kung tunay kang ligtas, hindi ka matutuwa pag inulit mo yan. Kung tunay kang ligtas, kukonsensyahin ka ng banal na spirito. Mga kapatid, dapat assured ka na ligtas ka. Sapagkat mga kapatid, ang bisyo, alak, sigarilyo, babae at iba pa, makinig, lalaki at iba pa, ay hindi gawain ng tunay na mga ligtas. Amen? Ang katawan mo, templo ng Diyos, 1 Corinthians 3:16, hindi mo ba alam? Nang yung katawan ay templo ng Diyos, sapagkat ang katawan mo ay tinatahanan ng Diyos ng banal na spirito, kaya luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan.
Sirain mo ang katawan mo, sinisira mo ang templo ng Diyos. Mamamatay ka ng maaga. Kung ayaw mong makinig sa Panginoon, kukunin ka niya ng mas maaga. Oh, practical. Pag na-hospital ka, sabihin ko sa iyo, may pang-admit ka? Hospital? May mga hospital hindi tinatanggap pag wala kang pera. May pang-entrance ka sa hospital. Saan kukuha yung pang-antibiotic? Pag yung baga mo puputulin, may pampalit ba dyan? Kung meron, papalitan lang ng di ba? Ng battery. Hello? Pang-opera, may pang-opera ka. Pang-injection, pambili na lahat ng gamot, meron ka. Magkano bayad sa hospital per day? Meron ka. Tapos sisirain mo yung katawan mo ng bisyo. Ang masaklap nito, namatay ka sa ospital, hindi mailabas-labas ang katawan mo. Bakit, sis? Walang pambayad. Totoo yan. Tapos may iwan yung partner mo. May iwan mahal mo sa buhay. Na anak Kung mo. may problema pa sila, saan tayo kukuha ng pambayad sa ospital? Hello? Urol mo ka. Saan tayo? Yung pa pala, nailabas mo sa ospital. Alam mo, ibalot mo sa lumpia. Yung bangkay ng tao. Kasi may kabaon. Kung pwede lang sa saging, marami tayong dahon ng saging dito. Ang kita tay. Okay, dahon ng nyug, parang ibos. Buti kung suman ka. Tay, okay lang yung gano'n no? Ibabalot ka lang sa tela, sa dahon ng saging. Pagkatapos sunugin ka, hindi gano'n Nakalabas ka ng ospital, utang-utang, ang mahal mo sa buhay. Hello, tama? Oo, tama. Pagkatapos nun, Mahal pa yung kabaon. bibili ng kabaon. Magkano ang kabaon? Kabaon. Mahina ngayon kabaon, 10,000. 15 mil. Depende pa sa laki ng salamin. Whole body, 15. Yung kita ng mukha mo, 10. Akala mo mura lang? Dahil sa bisyo namatay ka. Eto pa, buti kung kabaon lang, susutan ka pa ng bagong sapatos. Barong, nawawasakin lang naman ang likod. Para lang may ipasok sa ganito mo. O, di ba? Lalamay ng 7 araw, 7 gabi. Pambili ng biskwit, pambili ng kape at iba pa. Sipin mo yun? Tapos nakaganong ka na, pagsusugalan pa yung katawan mo. Minasus pa yung katawan mo di ba? Okay, nakaraos ang ospital, nakaraos ang burol. Anong problema no? Kukuha ka lang ng kabra, pala, ililibig ang iba. Buti kung ganun lang Nagtatrabaho ko sa Providence Manila Memorial. Magkano isang lupa na 2x3? 2x3. Mula dito hanggang dito lang. Ayan. Mula dyan hanggang dito. Ang haba, mula rito hanggang dyan kay Kano. Alam mo kung magkano? 70,000 to 120,000 ang ganung lupa. Eternal garden niya, mahal ang lupa Ang tanong, may ganun ba mahal mo sa buhay? Diba? Makinig, iiwan mo ang mamahal mo sa buhay ng nangangamote. Baon-baon sa utang. Hello, mag-isip ka naman, Mahiya ka naman sa maiiwan mo. Okay lang po sana kung nakabili ka ng St. Peter Sabihin na, kumuha ng St. Peter, Brother Elmer Ako nung binata ako, listen, may St. Peter ako, kumuha kayo. Hintay ko ng St. Peter. Bakit? Kasi, pag namatay ka, libre na parlor. May ataol ka na. May burol, libre. Diba? At least nakamenos. Ihahatid ka pa sa huling hantungan mo, sa libingan. Pero ibang presyo nun. Providence naman yun. Pero hindi na ako nun. Gusto mo kumuha? Pinakamura mga 70 ata. Pinakamahal 120, 130. Saan ang gusto mo? Kung meron ka nun, okay lang Kahit pa paano yung mga mahal mo sa buhay na naiiwan mo, medyo, ay salamat, nakahinga. Medyo nagpapaypay. Pero iiwan mo mahal mo sa buhay tayo, wala kang ganun. Naku po, pasensya na. Pay-pay. Okay lang sana kung ipakain ka nila sa buhay Isa yun Pero walang ganun
Okay, paanod ka na sa dagat eh. O makinig mga kapatid, listen. Hindi magandang bisyo sa katawan. Amen. Sabi rito, kung tunay ka ligtas, iiwanan mo yun. Ligtas ka, isuot mo yan. Ligtas ka, ayusin mo buhay mo. Amen. Meron kang eternal security. Yung Panginoon. Pangatlo, kung lima, sabi ron, isuot mo ang espada ng Espiritu. Ano yung pastor? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Suot natin ito. Hawakan natin ito. Ito yung panlaban natin eh. May panangga ka. Diba? May panangga ka. Atake. O espada. Atas. Huwag aatas ang patalikod. Bukas yung likod mo. At tatamaan yan. Umatas ka ng paatras. Amen? Okay, umabanda siya. Atras lang. Sige. Belo. O. Ikaw naman. Dapat ganun ang Kristyano mga kapatid. Nakuha po, panlaban natin ito, itong sanggalang, kalasag natin sanggalang at kalasag ang salita ng Diyos. Okay? At syempre, verse 18, ang sundalo hindi nagtitiwala sa sarili niyang lakas at abilidad. Ang sundalo, lumuhod yan sa Panginoon bago lumusog. Ano sabi sa verse 18? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ang sundalo mga kapatid, lumuluhod yan sa Panginoon mga kapatid. Amen? Lord, di ko to kaya. Meron akong armas. Meron akong protection sa katawan, pero yung lalaban ako para manalo, hindi ko kaya yun. Hindi natin alam yun. Mananalo tayo. Kaya tayo ay nagtitiwala sa Diyos. At sabi ron mga kapatid, hindi mo lang ipapanalangin ang sarili mo, kundi ipapanalangin natin lahat ng Kristiyano. Amen? Lahat ng kasama natin ipapanalangin natin. Bakit? Kasi tayong lahat ay mga sundalo ni Kristo. Amen? Tayong mga Kristiyano kaisa sa simbahan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay mga sundalo ni Kristo. Okay, 19. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya na ibahagi ang salita ng Diyos sa maraming tao. Amen? Mahal mo sa buhay, kaibigan, kapitbahay, dapat ibabahagi natin ang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoon. Huling talata, verse 20. For which, ito, para sa atin, I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Ano bang trabaho ng ambassador? Tagapamagitan. Halimbawa, ako si PBBM. O nanay, ipapadala kita sa China bilang ambassage o ambassador. So in behalf of the Philippines, nanay, kayo ang magre-represent doon. Para bang presidente kayo doon ng Pilipinas sa China. Kayo nagre-represent ang Pilipinas. O sabihin natin dyan, saan ba'y magulong bansa? O sa Iran, dyan, ako ang presidente ng Pilipinas, papupuntahin kita ron sa Iran, may kasama kang ilang tao bilang para i-present ang Pilipinas, di ba? Represent. O ambassador ka doon, tagapamagitan ka ng Pilipinas at sa Iran. O ipapadala ko si Brother Elmer. Papadala ko sa Afghanistan. O makinig listen. Listen, tayo po ay mga ambassador ni Kristo po ng maayos. Opo, ng maayos. Mga ambassador tayo ni Kristo. Makinig, tayo po ay mga peacemaker. Ang ambassador hindi lang gugulo. Pag may gulo, siyang namamagitan. Nakuha, peacemaker po tayo. Dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. Listen, dala-dala natin ang ating simbahan, dala-dala natin ang patutuo ni Kristo. Kaya dapat mga kapatid, meron tayong tungkulin at gampanin. Bakit? Accountable tayo sa Diyos eh. Lahat tayo mananagot pag hindi natin ginawa ang ating mga trabaho. So mga kapatid, tandaan po natin ito, bilang Kristiyano, pinapaso tayo ng Panginoon ng kanyang mga sanggalang. Ano yung pastor? Sinturon ng katotohanan, breastplate ng kabanalan. Ano pa, pastor? Helmet ng kaligtasan, panangga ng pananampalataya. Ano pa, pastor? Yung paa natin, hinahanda
mga kapatid, humahayo. Para ano, pastor? Ang salita ng Diyos, ang sword, ibahagi ang salita ng Diyos. At kung sakasakali, kailangan lumaban, ang salita ng Diyos, espada natin yan sa lahat ng atake ni Satanas, ng kaaway. Mga kapatid, ang sundalo dapat laging handa. Amen? Sabi dito, watching thereunto. Alisto yan, mga kapatid, alisto. Dapat tayo maging mga alisto sa buhay. Kung anong katotohanan ng salita ng Diyos, ating sundin, pakinggan. Pag mali, huwag gawin, iwasan, or labanan. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin.